Maging real estate owner sa halagang 5,000 pesos. Gusto mo bang maging real estate owner at kumita ng passive income? Pero nawawalan ka ng pag-asa tuwing nakikita mo ang mga presyo ng condo units ngayon na halagang 5 to 10 million pesos? Hindi ito scam at hindi rin ito kung anong sketchy real estate pooling scheme. This is called REITs or Real Estate Investment Trust. Dito sa Wealth Compounder PH, ituturo ko sa iyo ang pinakamadaling paraan kung ano ang REITs, paano ka kumita rito, paano ito naiiba sa regular dividend stocks, at higit sa lahat, ang mga risk involved at paano mag-analyze ng REITs fundamentals para malaman kung sustainable ba ito long term. Make sure to hit that like button, subscribe to Wealth Compounder PH, and let's make money make sense. Simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Ano ba ang REIT? A REIT or Real Estate Investment Trust ay isang kumpanya na nagmamay-ari, nagpapatakbo o nagpa-finance ng mga income-generating real estate properties. Sa ilalim ng Republic Act No. 9856 o ang REIT Law of the Philippines, legally required ang mga kumpanyang ito na ipamigay ang at least 90% ng kanilang distributable net income pabalik sa mga shareholders taon-taon in the form of dividends. Para madaling ma-visualize, compare natin ito sa pagbili ng traditional rental properties. Sa traditional rental property, kailangan mo ng millions of pesos pambili ng lupa at ng pagpapatayo ng building. Ikaw rin ang mag-aasikaso whenever something needs repair at ikaw rin ang kailangan mag-asikaso ng maningil ng mga renta sa mga tenants. Sa REIT, bumibili ka lang ng mga shares ng mga kumpanya na nagmamay-ari ng mga malalaking commercial properties. A professional management team handles the property maintenance at tenant collection. Ang gagawin mo lang ay mag-abang ng quarterly dividend payout directly sa broker account mo. Ilan sa mga pinakasikat na REIT na nakalista sa Philippine Stock Exchange ay ang A-REIT, which is Ayala Land, M-REIT, which is Mega World, RCR, which is Robinsons, PhilREIT, which is PhilInvest, and C-REIT, which is a Citicorp Renewable Energy REIT. Minsan, naitatanong sa atin dito sa Wealth Compounder PH, paano ba naiiba ang REIT sa mga regular dividend stocks at sa traditional real estate? Let's compare these three factors. 1. Mandatory 90% dividend payout rule. Ang mga regular stocks ay walang legal requirement kung magkano ang ipapamigay nilang profit sa shareholders. Pwede nilang bawasan ito o i-hold ang dividends anytime kung gusto nilang gamitin ang cash for expansion. Pero ang REIT sa Philippines required by law na ipamigay ang 90% ng net income nila. 2. High liquidity. Kapag may hawak kang physical property at bigla mo kinailangan ng emergency cash, aabutin ka ng ilang buwan o taon bago ka makapaghanap ng buyer at maasikaso ang deal na ito. Sa REITs, dahil publicly traded ito sa stock market, pwede mong ibenta ang shares mo sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang broker platform mo. 3. Low capital requirement. Hindi mo kailangan mag-apply ng 20-year bank loan o maglabas ng 1 million na cash down payment. Pwede ka na mag-start mag-invest sa REIT batay sa minimum board lot ng stock market. Sa halagang 1,000 to 5,000 pesos lang, makakabili ka na ng mga shares na ito. Pag-usapan naman natin ang mga potential returns or dividend yields. Sa Philippine Stock Exchange, ang average REIT dividend yields ay karaniwan naglalaro sa 5 to 8% per year, na mas mataas kumpara sa regular savings account o sa net physical rental yields after expenses. Dito sa Wealth Compounder PH, gusto natin ang buong katotohanan at transparency. Hindi risk-free ang investments sa REITs. Ito ang mga key risk na dapat mong bantayan. 1. Interest rate risk. Kapag nagtataas ang interest rates ng central banks, nagiging mas attractive, risk-free assets tulad ng government bonds. Dahil dito, pwedeng bumaba ang demand sa REITs na nagiging dahilan
ng pagbaba ng stock market price nito. 2. Vacancy risk. Kapag nagkakaroon ng economic downturn o nagtatransition ang mga kumpanya sa remote work, pwedeng bumaba ang tenant occupancy rate. Lower rental collection mean lower dividend payouts para sa'yo. 3. Slower capital appreciation. Huwag mong aasahan na dodoble ang REIT stock price mo overnight tulad ng mga high-growth stocks. Dahil ipinapamigay ng mga REITs ang 90% ng profits nila, their overall price growth tends to be slower and more gradual. Paano mo maiva-validate kung fundamentally sound at sustainable ang isang REIT para sa long-term compound growth strategy natin? Bago bumili ng shares, gamitin mo ang ating 4-step fundamental checklist. Step 1. Company Track Record. Sino ang developer na nasa likod ng REIT na ito? May matibay bang reputation ang parent company nila tulad ng Ayala Land, Mega World, o Robinsons Land? A solid sponsor ensures reliable pipeline of quality assets na pwedeng i-inject sa REIT over time. Step 2. Occupancy rate. I-check ang quarterly financial reports na available sa stockbroker platform mo o sa PSE Edge website. Ilang porsyento ng properties nila ang currently leased out. Kapag bumabagsak ito sa below 80% ang occupancy rate, potential red flag yan. Step 3. WALE. Weighted Average Lease Expiry. Ang WALE ay ang average remaining length ng tenant lease contracts. A long WALE tulad ng 5 to 7 years guarantees stable rental cash flow para sa REITs kahit magkaroon ng short-term market changes. Step 4. Property Diversification and Asset Pipeline. Pure office spaces lang ba ang portfolio ng REIT? Retail malls, industrial warehouse, at renewable energy properties. A well-diversified property portfolio protects your dividend income mula sa industry-specific downturns. Paano ka naman makakabili ng REIT share sa Philippine stock market ngayon? Napakasimple lang ng process. Magbukas ng accredited stockbroker account. Pwede kang mag-register sa established local online brokers tulad ng Call Financial or Dragonfy. Mag-fund sa trading account mo. Pwede mo ito gawin through your online banking account or integrated e-wallets. Once funded na ang broker account mo, i-type mo lang ang stock code na pipiliin mong REIT, for example, A-REIT, M-REIT, or RCR. 2. I-enter mo ang order price at quantity. 3. I-check mo ang required minimum board lot size at mag-place na ng buy order. Once executed na ang order mo at completed na, official real estate shareholder ka na at pwede ka na kumita ng dividends mula sa mga commercial properties nila. Sa pagtatapos ng video na ito, palagi mong tandaan, hindi mo kailangan maging milyonaryo muna para magkaroon ng parte ng real estate sa Pilipinas. Through REITs, pwede ka magsimula sa maliit na halaga habang binibuild mo ang kaalaman mo sa stock market. I-reinvest mo lang ang quarterly dividends mo to accelerate your long-term wealth building. Naging malinaw ba sa iyo ang REIT breakdown na ito? Anong Philippine REIT ang balak mong idagdag sa investment portfolio mo? Let us know in the comment section below. Kung may natutunan ka sa video na ito, please hit the like button, share mo ito sa mga kapamilya or tropa mo, at mag-subscribe sa Wealth Compounder PH para sa mas marami pang practical guides sa pagpapalago ng pera nyo. See you in the next video.